Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So exactly 17 days to go, Pasko na at ayon nga po sa TVJ, may time pa kayo para makapag-isip kung ano daw ang ihahanda ninyo sa Pasko. At ayon nga po sa mga Dabarkads, iniisip daw nila kung ano ang magkakasya na handa sa halagang 500 pesos. Sabi nga ng isang netizen, 17 days na lang para makapag-isip ng ihahanda sa Pasko. Ano nga ba ang kakasya sa 500 pesos? Nako mga Kadabarkad, sa panahon ngayon, hindi natin alam kung saan na lang aabot ang 500 pesos natin dahil sa mahal ng bilihin. Samantala, congratulations naman po sa mga Dabarkads natin, Eat Bulaga host bilang Most Outstanding Variety Show Host nominee. Para yan sa The 8th Gawad La Salianita. And syempre, hindi lang mga Eat Bulaga host, kundi mismong show na Eat Bulaga bilang Most Outstanding Variety Show nominee. And syempre, maging ang TV5 Most Outstanding Media Entertainment Producer nominee din. Kaya congratulations sa mga Dabarkads natin maging sa TV5. And speaking of TV5 at mga kapatid at Dabarkads, handang-handa na nga daw pong agawin ang titulong number 1 TV network sa bansa. Ayon kasi dito sa isang post, tila mas tumitindi ang laban sa telebisyon ngayong taon matapos i-anunsyo ng kapatid network na handa silang sungkitin ng titulong number 1 TV network sa bansa. Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa viewing habits sa mga Pilipino, mas pinaiigting umano ng network ang kanilang content strategy, programming lineup at digital expansion upang mas makaabot sa mas malawak na audience. Ayon sa mga insider, naglaan ang kapatid network ng mas malaking pondo para sa high-quality shows, mas malakas na news coverage at bagong entertainment programs na inaasahang tatapat sa mga malalaking kalaban sa industriya. Bukod dito, pinalalawak din nila ang presensya sa social media at online platforms upang mas ma-engage ang mga manonood, lalo na ang kabataan. Ilang upcoming show at collaboration ang inihahanda, kabilang ang mga bagong talento at bigating personalidad na inaasahang magpapasigla sa kanilang lineup. Dahil dito, marami ang nagsasabing may malaking chance ang network na makaakyat sa ranggo lalo na sa panahon kung saan malaki na ang impluwensya ng digital viewership. Patuloy namang umaasa ang kapatid network na sa pamamagitan ng mga agresibong hakbang at makabago at makabuluhang programa, maitatag nila ang kanilang sarili bilang nangungunang TV network sa Pilipinas sa darating na taon. So hindi po maipagkakaila na gumaganda at gumaganda na po ang mga programa ng TV5 simula po nang dumating ang mga Dabarkads natin. Samantalang usapang Angeliana naman tayo mga Kadabarkads. Kahapon kasi naglabas po ng vlog si Nanay Christopher Min tungkol dito kay Angeliana at sa mga Dabarkads natin. So may separate daw po na pagsansampa ng kaso na mangyayari, lalo na itong si Jose Manalo. Sabi nga po ni Nanay Christopher Min, ibibigay daw po ng mga Dabarkads natin yung hinahanap ni Mr. Anjo Iliana dahil kasadong-kasado na daw ang mga kaso or patong-patong na kaso na isasampa dito. So matagal na po nating inaantay yung pagkakasong magaganap dito kay Anjo Iliana na isasampa po ng mga Dabarkads natin kasi ang tagal-tagal na po mga Kadabarkads, diba? Kaya sana ay simulan na po ng mga Dabarkads natin ang matinding laban. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa isang Eat Bulaga host na pinalagan po ang mga fake news dito sa mundo ng social media, particularly dito po sa Facebook. Ang daming write-ups dito na fake news. Sabi nga dito, may masasampulan Ruby Rodriguez ng gagalaite matapos si isyong may anak sila ni SP Soto. Tila galit na galit ang dating aktres at host na si Ruby Rodriguez matapos kumalat ang isang malisyosong balita na iniuugnay sa kanya at sa dating co-host at ngayon Senate President na si Vicente Tito Soto III.
Sa ibinahaging social media post ni Ruby kamakailan, nagbanta siyang ikukonsulta niya ang naturang issue sa kanyang abogado matapos umanong maapektuhan nito ang kanyang pamilya. Sabi po ni Ma'am Ruby Rodriguez, I'm going to consult my lawyer regarding this matter. This malicious content is harming my family and innocent child. This is too much. Saan ni Ruby sa kanyang post. Kalakip nito ang isang screen grab ng isang post na nagsasabing inilahad na umano ni Ruby ang anak nila ni Tito Sotto. Mula ito sa Pinastar. Sabi nga dito, Ruby Rodriguez, inilantad ang anak nila ni Tito Sotto. Buong tapang na paglalahad. So, nung nakaraan ko pa po ito nababasa, hindi ko na nga lang po pinapatulan kasi alam natin na fake news na yung mga inilalabas nito na balita. Actually, hindi lang po Pinastar, maraming mga website or page ang nagkakalat ng ganito po na mga fake news. Sabi pa dito, ibinahagi naman ng netizen ang kanilang punto at sentimiento hinggil sa issue. Sabi dito, sampulan mo na Miss Ruby, napakamalisyoso, makapag-content lang. Kaya nga Miss Ruby, lagi ang ganyan, fake news, makalikom lang ng views. Grabe mga gossip. Sabi pa ng isa, grabe na rin ng mga tao ngayon kung ano na lang ang content para makahatak ng views. Yes, this is too much. Sobra na sa fake news. Ruby, it's time to get a lawyer and sue these people. Why are they spreading lies? That's clearly defamation. Mababasa rin sa hiwalay na social media post ni Ruby ang ilan pa umanong fake news na nagdadawit sa kanyang pangalan. Paalala niya, i-report daw ang mga ito. Friends, if you see posts with malicious content from sites that say I'm making comment, please report. They are all fake news. Have nothing, no business with them. Please to all, do not use my name in this sarsuela just to gain views and followers like this one. Fake news, aniya sa kanyang post. This so fake news, please, I'm quietly living my simple life. Do not even include me in this BS. Add pa ni Ruby sa caption. So, nagsimula po ang isyong to mga kadaver cards nung time na meron pong pa-blind item etong si Anjo Eliana tungkol sa di umano ay kabet ni Tito Sotto. Di umano ha mga kadaver cards. Ngayon, nadawit po si Ma'am Ruby Rodriguez sa mga pinagsasasabi nitong si Mr. Anjo Eliana. Actually, si Anjo Eliana po mga kadaver cards ang punot dulo ng isyong yan. Siya po kasi yung nanggugulo sa buhay ng mga daver cards natin at pinupukol ng kung ano-anong issue na lang. Kaya ngayon, nagkaroon po ng tsansa itong mga page na to na gumawa ng fake news at gumawa ng magkakaugnay o iugnay-ugnay yung mga dating daver cards natin sa isyong inilalabas nitong si Mr. Anjo Eliana. So mabuti na lang at merong masasampulan na kasi umalma na, pumalag na si Ma'am Ruby Rodriguez sa mga fake news na bababasa natin sa mundo ng social media. So ano komento nyo dito mga kadaver cards? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.